Sweet and sour naman ang dadalihin ko ngayon. Ang isda nga pala natin gagamitin ay yung isa lapu-lapu yung kulay itim. Yung isa naman hindi ko alam kung anong klaseng isda yan. Basta nahuli lang namin yan sa pamimingwit. Pipirituhin ko nga pala muna yan. Pero bago ko pirituhin yan, titimplahan ko muna ng paminta at saka ng asin. Ikakalat-kalat ko lang yan sa may balat ng isda. Game, pwede na natin siyang pirituhin. At habang pinipirito nga natin yan, ay uumpisahan na natin balatan yung mga ating pangsahog. At dahil 2 piraso lang yan, gagamitan ko lang siya ng kalahating pusong bawang. Tsaka 3 pirasong sibuyas na pula. Medyo marami ako maglagay ng sibuyas. Nasasarapan kasi ako pagka medyo marami talaga yung sibuyas. At tsaka lalagyan ko na rin siya ng luya. Yung luya kasi laki lang nung sa tam. At tsaka bell pepper, kalahati lang yung ginamit ko dyan. Dahil 2 piraso naman yung ating isda, hiniwa ko lang siya ng medyo pahaba. At syempre, lalagyan din natin ng gulay. Carrots. Maganda rin ang benefits niyan sa katawan. In-slice ko lang din siya ng kamukha ng sa slice ng ating bell pepper. Ayan, ready na ang ating mga pansahog. Check naman natin ang ating isda. Ayan, pwede na natin siyang bilingin. Medyo nabilis pala yung paghihiwa ko ng ating mga pansahog. Nauna pa ako makatapos sa hinihiwa kaysa dito sa pinipirito na to. Game, dito na rin natin siya igigisa. Inuna ko lang ang bawang. Next, ang ating luya. Pagka humalimuyak na amoy ng luya, pwede na ilagay ang ating sibuyas. At ilalagay na rin natin ang ating carrots. Yung carrots na yan, medyo matagal siyang maluto. Ang gusto ko pala dyan sa carrots ay yung talagang luto siya. Ayoko ng medyo crispy yan. Maghihiwa ako ng leeks. Lalagyan din natin ng leeks yan kasi yung leeks na yan nakakabango at nakakasarap syempre. Dagdag linamnam yan. At ang gagamitin ko dito ay ketchup. Sakto yan, matamis na kagad siya. Hahaluin ko lang ng konti at syempre pwede na nating ilagay yung ating suka. Sa suka, tansyahin nyo na lang kasi baka naman sumobra ang asim niya. At nagdagdag nga din pala ako ng asukal tsaka ng oyster sauce. Dagdag pampasarap yan. Tsaka ng asin, pampabalance ng kanyang lasa. At betchin, konting-konti lang yung ating betchin. Lagyan na rin natin ng konting toyo. Optional naman yung toyo na yan. Pwede nyo lagyan, pwedeng hindi. Pwede namang asin lang ilagay. Ayan, malapit nang maluto. Papalaputin lang natin siya gamit itong harina. Kung nagtataka kayo bakit yan ang ginamit ko, ayoko kasi ng cornstarch kasi yung lapot niya para siyang nagiging buo-buo. Pagka malapot na siya, pagka ganyan na yung itsura niya, pwede nyo nang ilagay ang isda. Kailangan lang dyan ay kumapit yung lasa ng ating sauce sa ating isda. Papainitan lang natin siya ng konti tapos bibilingin natin siya para yung sa kabilang side naman ay magkaroon din ng lasa. At ayan, luto na ang ating sweet and sour na isda, lapu-lapu. Yan, ang ganda. Yun oh, gumaganon pa oh, parang restaurant oh. Aba, at may ganyan pa nga. Ay, itay! Pakilike naman mga angkol.